Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Hi guys! Magandang gabi mula dito sa Memphis, Tennessee, mga kaibigan. No, so pauwi na naman tayo mula sa paghatid sa aking asawa sa kanyang trabaho. Ang petsa ngayon ay Sabado, March 9. Yes, 9. So, ang bilis ng panahon. March na naman. Bukas start na ng daylight saving time. So mag-advance kami ng 1 hour dito, no? Kaya medyo mahaba ang ating araw simula bukas, no? So naninibago pa rin tayo sa mga ganyan dito sa Amerika. Simula na nag-adjust yan nung last year, tapos binalik, tapos ngayon mag-adjust ulit. Yung tulog ko din na naayos. Sa totoo lang guys. Yung pagtulog ko, yung ano niya, format ng tulog ko, wala na, sira na talaga simula nun. Kasi dati, yung tulog ko, nung nag-adjust last year, hindi nag-plus 1 hour. So, yung gising ko na 4, dahil nga plus 1 hour, 5 na sa orasan. So, di ganun na yung naging gising ko, ganun. Tapos, nung ang nangyari, nung bumalik siya nung October ba, November? Basta last year, October, November. Hindi ko lang maalala. Di bumalik siya, naging ano na ulit, bumalik na sa oras na tama. Yung gising ko ngayon, sobrang aga na. Kaya sirang-sira na yung tulog ko. Ang default na gising ko na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, alas 3 ng madaling araw. Swerte nang magising ako ng alas 4. Ang gising ko niyan, 3:30. Ganun. So guys, kamusta naman kayo dyan, no? Yung mga kaibigan natin na nurse, no? Na nagbabalak ng pumunta rito sa Amerika. Nakita na ba yung bagong bulletin sa lahat na naging current na dyan, ang priority date? Congratulations sa lahat sa inyo, guys. Yan. Sana makapunta na rin kayo dito sa Amerika, no? Alam nyo guys, marami talagang nurse ang nangangarap na makapunta dito. Sa totoo lang. Kasi worth it naman talaga siya kahit sa ngayong 2024 na worth it pa rin lang mag-nurse dito guys, kasi iba pa rin yung yung kikitain mo dito, iba pa rin yung benefits dito para sa pamilya mo, sa'yo. Pwede ka makapag-settle dito. Diba? Kasi kami yan, si Mrs. galing na yan sa Middle East Galing naming Middle East, doon yan nag-nurse. Bago yan nag-nurse sa Middle East, nag-nurse na rin sa Pilipinas yan. Sa Middle East, oo, maganda.
Siyempre kasi kita mo, kompleto, walang tax. Pero ano yun, at the end of the day, alam mo yon, ang OFW kasi talagang ano yan eh, may specific na timeline yan. At the end of the day, pag umabot ka na sa gintong edad, uuwi ka pa rin sa Pilipinas. Alam mo yon, yung bansa na matagal mong pinagtrabahuhan, na matagal kang nagtrabaho sa bansa na yun, na halos doon na umikot yung buhay mo for so many years, hindi ka doon makakapag-settle sa Pilipinas, ka pa rin uuwi. And sadly, yung iba, umuwi sila, wala silang ipon, or yung pinakinasahan lang nila para sa retirement nila is yung magiging separation pay nila sa kumpanya nila na pinagtatrabahuhan. Ganun talaga eh, ganun talaga ang ano pag OFW, ganun ang kapalaran talaga. Kaya talagang iba-ibang pagiging OFW, hindi yan para sa lahat guys, ako na nagsasabi sa inyo. Hindi para sa lahat ang mag-OFW. Marami kasing misconception eh guys pagdating sa pag-OFW, napakarami. Akala nung iba pag nag-OFW ng isang tao, yung isang kamag-anak nila, agad-agad mababago yung ano, yung system, itakbo ng buhay, gaganda bigla yung buhay kasi malaki ng sahod, malaki na yung kita. Pero andun tayo, oo, medyo malaki na yung kinikita, pero ibang ano, ibang kinakaharap ng mga OFW guys. Example na lang nung nasa Middle East kami, no? Ako na lang personally, nung nasa Middle East ako. Nagkasakit ako. Pag may sakit ka sa Middle East, ikaw magdadala sa sarili mo sa ospital. Ikaw rin mag-aalaga sa sarili mo, ikaw bibili ng gamot mo. Wala kang mautusan doon, walang mama ron, walang papa ron. Wala kang kapatid doon na ano na mag-aalaga sa iyo, ikaw, sarili mo. Siguro may mga kasama ka sa accommodation pero ikaw mag-aalaga sa sarili mo. Ganun guys ang sistema sa ano sa ibang bansa pagka OFW ka. Ikaw magluluto ng pagkain mo, ikaw mag-grocery, ikaw maglalaban ng damit mo. Alam mo 'yon? Kasi ang ano din kasi syempre sa atin bilang tao, ayaw nating i-share yung mga pangit, lalo na may social media na sa panahon ngayon. Hindi natin sinishare yung pangit syempre sa pamilya natin, ayaw natin sila mag-alala. Hindi na nakikita na minsan yung iba sa atin ang kinakain nagtitipid. Totoo yun yung ibang nakikita nyo sa Middle East, sa TikTok ng mga nagtatrabaho sa Middle East, yung Indomie at itlog. Totoo yun. May mga taong ganun katipid para lang maipadala sa pamilya nila. Totoo yun. Hindi yun for the content. Totoo yun. May mga ganun talaga. Nasa sobrang tipid nila, di baling sila yung hindi kumain ng masarap. Kung tutusin, mura ang pagkain sa ibang bansa, mura ang pagkain sa Middle East particularly. Kaya kayo magtaka kung yung mga kamag-anak nyo minsan napapagod din. Diba? Kasi nakakapagod din naman talaga guys. Lalo na kung breadwinner ka. Sagot mo lahat. Ikaw yung magpo-provide para sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Mahirap guys. Kasi ikaw lang mag-isa eh. Tandaan nyo guys, walang OFW na nagpo-post sa social media ng pangit. Lahat yan hanggat maaari maganda yung pinopost nila. Diba? Ngayon, kayo namang pamilya na nasa Pilipinas, kung makita nyo nagpo-post ng ganun yung kamag-anak nyo, huwag nyo isipin na marami silang pera. Kaya nila ginagawa yun kasi gusto nilang, reward na nila sa sarili nila yon, na makita nila yung sarili nila sa social media. O may post sila sa Facebook ng picture na nasa ganitong lugar sila,
na may nabili silang ginto, reward nila sa sarili nila, deserve nila yon. Deserve nila yon. Kaya yung kayong mga kamag-anak sa Pilipinas, kung makita nyo yung kamag-anak nyo sa ibang bansa na nagpo-post ng mga gandang pictures o mga gandang bagay o kumakain ng masarap sa gintong klaseng lugar, huwag nyong isipin agad na ay marami siyang pera, ma-message nga. Baka pwedeng makahiram. Huwag ganun guys. Reward nila yun sa sarili nila, deserve nila yun. Dahil hindi biro magtrabaho sa malayo. Unang-una, mangangamuhan ka sa hindi mo kalahi. Kayo ba guys, naranasan nyo na bang mamura ng kalahi nyo, kapwa natin Pilipino? Di ba masakit sa tenga, masakit sa pakiramdam? Yung sarili mong, kunyari sa Pilipinas ka trabaho, nakatikim ka ng pangit na salita sa amo mo, di ba masakit sa pakiramdam? Imaginein mo sa ibang lahi yun, na hindi mo kapwa Pilipino may sinasabing pangit sa'yo, na amo mo. Mas masakit yun. Pero nilulunok ng mga OFW yun. Para lang kumita ng pera. Hindi nyo ba alam guys, sa ibang bansa, lalo na yung mga domestic helper, merong mga domestic helper na nakakalabas lang ng bahay nila, ng amo nila. Nakakalabas sa bahay ng amo nila, Pasko lang. O kaya bagong taon lang. Meron yan. Totoong kwento yan guys. Lalo na kung mga nasa lugar ka na katulad ng sa Middle East. May mga amo na nagpapalabas lang ng katulong nila o ng kasambahay nila. Pag Pasko lang. Once a year lang sila nakakapag day off. Nakakalabas man ng bahay ang kasama yung amo nila. Pero sabi mong day off na makakaikot sila ng isang buong araw, meron dyan na nakakalabas lang ng Pasko. O kaya bagong taon. Hindi nyo alam yun, no? May mga ganong kwento guys. May mga ganong kwento. Pero tinitiis yun. Tinitiis yun ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Ganong katatapang yung mga OFW. Diba? Tapos magme-message lang kayo. Pag di kayo napagbigyan, galit pa kayo. Bakit? Alam nyo ba yung dinaranas nila doon? Wala kayong idea. Diba? Wala kayong idea. Kaya huwag kayong magtatampo kung matanggihan man kayo ng kamag-anak nyo. Pag sabi natin nang hingi kayo ng tulong o nang hihiram kayo. Kasi yan guys, may mga pinaglalaanan sila. May mga kailangan din silang pagkagastusan. Diba? Wala naman sila laging ekstrang pera na pwedeng ipahiram. Minsan nga kulang pa eh. Diba? Kaya huwag kayong magtatampo kung di kayo napagbibigyan kasi mahirap yung sitwasyon nila guys. Mahirap talaga. Tandaan nyo guys, hindi rin lahat ng OFW pinapalad. Lalo na dun sa mga domestic helper. Yung iba dyan napupunta sa pangit na amo. Yung iba dyan napupunta sa among hindi magandang ugali. Yung iba pa dyan namamatay. Kaya kayo kung meron kayong kamag-anak na OFW, kamustahin nyo. Pag umuwi sa Pilipinas, kayo man libre. Kasi guys, hindi naman lahat ng umuuwing OFW may dalang pera yan eh. Hindi lahat ng umuuwing OFW meron yung bit-bit na napakaraming pera na pwedeng ipamudmud sa inyo. Hindi lahat ng OFW may budget na panlibre sa lahat. Hindi ganun. Yung iba dyan umuuwi lang ng Pilipinas kasi gusto nila magpahinga, gusto nila makasama yung pamilya nila.
Pero kung uuwi sila, tapos makikita nila mga nakalahad na palad, eh sana di na sila umuwi. Di ba? Sana nandun na lang, nagstay na lang sila sa ibang bansa. Mas nakaka-stress pa palang umuwi eh. Di ba? Kung kayo may kamag-anak kayong OFW at umuwi sila, hayaan nyo sila magpahinga. Huwag nyo silang istorbohin. Bigyan nyo sila ng oras para ma-enjoy yung pahinga na deserve naman nila. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi biro maging OFW. Para lang sa matatapang ang pag-OFW. Ngayon, kung hindi mo alam yung sitwasyon nila, wala kang karapatang magsalita. Wala kang karapatang husgahan yung mga kamag-anak ng OFW kung hindi kayo mapagbigyan. Wala kayong karapatang sabihan sila hindi maganda kung di sila magbigay sa inyo, sa inihingi nyo. Kung di nila nabiling sapatos na gusto nyo, wala kayong karapatang magsalita na hindi maganda kasi hindi nyo alam yung sitwasyon nila. Kasi ako, nung bata-bata pa ako, yun din ang tingin ko sa mga nag-a-abroad eh. Hanggang sa dumating na ako na yung nag-a-abroad, doon ko naintindihan. Doon ko naintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng mga nag-a-abroad. Kasi ako na sila. Dinadaanan ko na yung pinagdaanan nila. At hindi biro yun. Kaya yun lang guys. Kung may kamag-anak kayong OFW, maging proud kayo kasi may kamag-anak kayong matapang, may kamag-anak kayong matibay ang loob. Kung may kamag-anak kayong OFW, maging proud kayo sa kanila. At kung may kamag-anak kayong OFW, gawin nyo lahat ng paraan para makabawas sa isipin nila. Hindi porke may nag-a-abroad sa inyo sa bahay nyo, hindi na kayo gagalaw. Hindi porke may nag-a-abroad sa bahay nyo, lahat kayo nakaabang na nandun sa nag-a-abroad. Gumawa kayo guys ng paraan para makabawas kayo sa alalahanin ng kamag-anak nyo nag-a-abroad. Kasi yun lang bagay na yun, yung malaman lang nila na sabihin mo na, ay kuya, ate, ma, pa, huwag na kayo magpadala, kaya ko naman. Okay, itabi nyo na lang yan, para sa inyo na yan. Hindi na ako intindihin. Alam nyo bang napakasarap sa pakiramdam nun? Na marinig yun sa kamag-anak ninyo, sa kamag-anak ng isang OFW na sabihin sa kanya na, huwag na, sa'yo na yan, para sa'yo na yan. Huwag mo na kaming intindihin, kaya namin. Diba guys? Napakasarap sa pakiramdam pag ganun yung maririnig ng isang OFW sa pamilya niya sa Pilipinas. Pag sinabi ng kamag-anak niya, kami naman, intindi mo sarili mo, kami naman, may buhay ka rin. Napakasarap sa pakiramdam. Ano guys, no? Pasensya na no kung medyo mabigat yung sinasabi ko kasi
andun ako sa ano eh. Andun ako sa ano na yun eh. Naranasan ko yung sitwasyon na yun eh. Yung pagiging OFW, naranasan ko siya guys eh. At ako pinagpapasalamat ko sa Diyos talaga kasi yung mga kapatid ko na ano na mas bata sa akin, yung mga kapatid ko na nasa Pilipinas, naging maayos yung buhay nila. So kahit ako ngayon yung sitwasyon ko dito sa Amerika, for the meantime, isa akong full-time na taong bahay, nag-aalaga ng anak, nag-aasikaso ng asawa. Hindi ako nag-aalala kasi yung mga kapatid ko, alam ko kaya nila eh. Kasi sila mismo nagsabi, kuya kami nang bahala. Kaya namin. Huwag kang mag-alala. Iba yung pakiramdam nun guys. Ako nagsasabi sa inyo, nakakagaan ng loob. Pag may kapatid ka o kamag-anak na nagsabi sa inyo, no? Kayo lang may papayo ko sa inyo, mga nasa Pilipinas, kung may kamag-anak yung OFW, kung may ate o kuya kang nasa abroad, na pinag-aral ka at nagtatrabaho ka na ngayon, sa tingin mo, kaya mo na, huwag ka na magpasalo. Sabihin mo, kuya, huwag mo na intindihin, kaya ko. Ate, huwag mo na intindihin, kaya ko. Tabi mo na lang yan para sa'yo, para makapag-ipon ka. May buhay ka rin. Kailangan mo rin asikasuhin yung sarili mo. Diba? Yun lang bigay mo sa kamag-anak mong OFW, masaya na sila guys. Magiging sobrang saya na nila. Ako na nagsasabi sa inyo. Magiging sobrang saya nila pag narinig nila yun sa inyo. Saka pag umuwi sila ng Pilipinas, ayaw nyo sila magpahinga. Huwag nyo silang ayain kung saan-saan. Huwag kayong magpabili ng kung ano-ano. Gusto lang ng mga yan magpahinga. Ibigay nyo yun sa kanila. Isipin nyo, malapit na pala ako. Diba? Daldal ako ng daldal dito. Malapit na pala kami sa bahay ng anak ko. Diba? Isang vlog na naman ang natapos natin ngayong araw. Diba? Alam nyo guys, ito na nanonood sa vlog ko, okay lang sa akin eh. Kahit daldal ako ng daldal dito, walang nanonood sa akin, okay lang ako. Pero magsusubscribe kayo at saka like itong video nito, mas masaya ako. Pero kung hindi naman, okay lang. Hindi masasama ang loob ko. Diba? Ang sa akin lang naman eh, gusto kong gamitin tong Facebook para makapaglabas ng aking mga thoughts tsaka mga saloobin ko. Diba? Kaya salamat kung mapapanood mo to. Kung di naman, try mong panoorin para masaya tayo pareho. Kung gusto mong mag-subscribe, pwede rin naman. Kung gusto mong i-like, pwede rin naman. Dito na ako sa bahay. Ganun lang tayo. Paano guys? Sa susunod na lang ulit. Kita kits. Sabi nga ni Goku, paalam!